Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at pagpapatawad. Sabi nila, walang kasing sakit ang sugat na dulot ng sarili mong kadugo. Paano kung ang mismong mga taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay ang siyang walang awang magtataboy sa iyo sa isang gabing madilim at maulan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tatang Nestor. Malakas ang buhos ng ulan, kasabay ng walang awang pagkulog at pagkidlat. Tila nakikidalamhati ang langit sa nararamdaman ni Nestor. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang nanlalamig na katawan, ay kasabay ng luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Isang malakas na tulak mula kay Silak ang nagpatalsik sa kanya palabas ng pinto. Bumagsak ang kanyang matanda at nanghihinang katawan sa basang semento. "Wala ka ng pakinabang, Tatang. Pabigat ka lang dito," sigaw ng panganay niyang anak. Ang boses nito'y mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Nanginginig na sinubukan ni Nestor na tumayo, ang lagnat ay unti-unting gumagapang sa kanyang buong sistema. Hindi ang pagbagsak ang masakit, kundi ang mga salitang binitiwan ng sarili niyang anak. Sinubukan niyang hanapin ang awa sa mga mata nito, ngunit puro galit at pagkainis ang kanyang nakita. Ang kanyang paningin ay gumala sa loob ng bahay, sa likod ni Silak. Doon nakatayo si Dalisay, ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Walang mababakas na emosyon sa maganda nitong mukha. Nakatingin lang ito sa kanya, na para bang isa siyang basura na kailangang itapon. Ang mga kuko nitong bagong manicure ay abalang naglalaro sa mamahaling cellphone. Sa isang sulok, nakayuko naman si Amihan, ang kanyang bunso. Hindi nito magawang salubungin ang kanyang mga mata. Nakatingin lang ito sa sahig, tila binibilang ang mga baldosa. Takot na masaksihan ang kalupitan ng mga kapatid at ang sarili nitong kaduwagan. Mas masakit ang kanilang pananahimik kaysa sa sigaw ni Silak. Ang katahimikan nila ay isang pag-amin na sang-ayon sila sa ginagawa ng kanilang kapatid. "Mga anak," halos pabulong na sabi ni Nestor. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa lagnat at pighati. "May sakit ako. Huwag naman ninyo akong itaboy." "Sakit? O baka naman dahilan mo lang yan para hindi ka na mag-abot ng pera?" Mapanguyam na sagot ni Silak. "Kung wala ka nang maibibigay, mas mabuti pang lumayas ka na lang." At sa huling pagkakataon, isang malakas na pagsara ng pinto ang narinig ni Nestor. Isang tunog na tila pumunit sa natitirang hibla ng kanyang puso. Isinara na ng kanyang mga anak ang pinto, hindi lang ng kanilang bahay, kundi ng kanilang mga puso. Dahan-dahan siyang tumayo, pinipilit labanan ang panlalabo ng kanyang paningin. Wala siyang ibang nagawa, kundi ang maglakad palayo. Walang direksyon, sa ilalim ng rumaragasang ulan. Habang naglalakad, bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala. Mga batang tinig, mga yakap na mahigpit. "Tatang, aalagaan ka namin pagtanda mo. Tatang, hindi ka namin pababayaan." Mga pangakong binitiwan ng tatlong musmos na ngayon ay mga halimaw na sumira sa kanyang pagkatao. Napangiti siya ng mapait. Ang mga pangako ay naging abo, tinangay ng malakas na hangin at ulan. Sa wakas, nakakita siya ng isang lumang waiting shed. Doon siya sumilong, basang-basa, nanginginig, at tila wala nang natitirang lakas. Umupo siya sa malamig na bangko at niyakap ang sarili. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan niya. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, may isang bagay siyang nakapa sa kanyang bulsa. Isang maliit at lumanang piraso ng papel. Ang tiket sa loto na tinayaan niya noong isang linggo, gamit ang mga huling barya na natira sa kanyang pitaka. Kinuha niya iyon bilang isang walang kwentang paalala ng isang munting pag-asa. Sa sahig ng waiting shed, may nakakalat na isang basang dyaryo. Pinulot niya ito.
Kahit nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa lagnat, pinilit niyang hanapin ang resulta ng loto. 1, 2, 3. Napatigil siya sa paghinga. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Iniisip na baka namamalikmata lang siya. 4, 5. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. 6. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi na sa ulan o sa lagnat, kundi sa lubos na pagkabigla. Nawala ang lamig, nawala ang sakit, nawala ang pighati. Lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Lahat ng numero, tugma. 1 linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang lagnat ni Nestor ay humupa na. Ngunit ang lagnat sa kanyang puso ay nanatiling nag-aalab. Ang ulan ay tumila. Ngunit ang bagyo sa kanyang kalooban ay hindi pa rin tumitigil. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang marangyang opisina sa bangko. Iba na ang kanyang itsura. Malinis na ang kanyang kasuotan. Bagong gupit ang kanyang buhok at wala na ang bakas ng karamdaman sa kanyang mukha. Ngunit kung titingnan ang kanyang mga mata, makikita ang isang malalim na kawalan, isang kalungkutang hindi kayang itago ng anumang damit o ayos. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng makintab na mesa, ay nakalatag ang isang manager's check, 100,000,000 piso. Congratulations po ulit, Sir Nestor. Masayang bati ng bank manager, isang lalaking nakangiti mula sa isang tainga hanggang sa kabila. Ito na po ang simula ng inyong bagong buhay, isang buhay na hindi nyo napoproblemahin ng pera. Tumango lang si Nestor, isang pilit na galaw. Kinuha niya ang tseke. Hindi ito gaanong kabigat sa kanyang mga kamay, ngunit pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. 100,000,000 piso. Isang halaga na kayang bilhin ang lahat ng material na bagay, ngunit hindi kayang ibalik ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Anong silbi ng kayamanang ito kung dumating ito sa panahong abo na ang kanyang puso? Walang bakas ng saya sa kanyang mukha. Tanging pait. Isang malupit na biro ng tadhana na kung kailan siya itinakwil at itinuring na basura, saka naman ibinigay sa kanya ang lahat. Salamat, mahinang sabi niya. Ang boses niya'y walang kabuhay-buhay. Paglabas niya ng bangko, hindi siya nagtungo sa mall para bumili ng mga bagong gamit. Hindi siya pumasok sa isang restaurant para ipagdiwang ang kanyang swerte. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang pamilyar na lugar, ang Barangay Anino. Bawat hakbang pabalik sa dati nilang bahay ay tila pagtapak sa mga nagbabagang uling. Ngunit kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Kailangan niyang putulin ang tanikalang nagdurugtong sa kanila. Nang marating niya ang tapat ng kanilang gate, huminga siya ng malalim. Kumatok siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Silak. Ang gulat sa mukha nito ay agad na napalitan ng inis. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't pinalayas na kita? May kailangan lang akong ibigay, kalmadong sagot ni Nestor. Mula sa likod ni Silak, sumungaw si Dalisay, nakataas ang isang kilay. Nakikita rin ni Nestor si Amihan sa sala, na agad umiwas ng tingin ng magtama ang kanilang mga mata. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Nestor. Mula sa isang envelope, inilabas niya ang 3 tseke. Iniabot niya ito kay Silak. Ano to? Nagtatakang tanong ni Silak, ngunit kinuha pa rin ang mga papel. Nang makita niya ang nakasulat na halaga, 500,000 piso, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa saan mo nakuha ito? Agad na lumapit si Dalisay, sinilip ang tseke. Ang kanyang pagkainip ay napalitan ng hindi makapaniwalang tingin, na unti-unting naging isang sakim na kislap sa kanyang mga mata. Maging si Amihan ay napatayo, hindi makapaniwala sa nakikita. Tatang, totoo ba to? Nanginginig na tanong ni Dalisay. Kinuha ni Silak ang tseke na para sa kanya
at tinitigang maigi na para bang sinisigurong hindi ito peke. Ang galit sa kanyang mukha kanina ay ganap nang nawala. Napalitan ng isang nangiting hindi maitago ang kasakiman. Sa sandaling iyon, nakita ni Nestor ang tunay na kulay ng kanyang mga anak. Ang kanilang pagmamahal ay may katumbas na halaga. Ang kanilang respeto ay nabibili ng pera. Iyan na ang huli ninyong pamana mula sa akin, deklara ni Nestor. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at walang bahid ng anumang emosyon, walang pakiusap, walang panunumbat. Tanging isang pinal na pahayag. Natigilan ng tatlo. Ang kanilang namang ngiti ay bahagyang nawala, napalitan ng pagkalito. Itinuon ni Nestor ang kanyang mga mata sa bawat isa sa kanila. Ito na ang lahat ng makukuha ninyo sa akin. Mula sa araw na ito, wala na tayong kaugnayan sa isa't isa. Ano ang ibig mong sabihin, Tatang? Naguguluhang tanong ni Amihan, ngunit hindi na sumagot si Nestor. Tinalikuran na niya sila. Walang lingon-lingon, walang pag-aalinlangan. Tatang, sandali. Narinig niyang tawag ni Dalisay. Ang boses nito'y may halong pag-aalala. Hindi para sa kanya, kundi para sa posibleng mas malaki pang yaman na mawawala. Hayaan niyo na siya, sigaw ni Silak. Ang boses ay puno ng pagkasabik sa hawak na pera. Kung gusto niyang umalis, edi umalis siya. May 500,000 na tayo. Hindi na lumingon pa si Nestor. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad palayo. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na nalalagot mula sa kanyang mga paa. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, may isang bagong pakiramdam na umuusbong. Kalayaan. Diretso siyang nagtungo sa terminal ng bus. Pumili siya ng isang bus na papunta sa isang lugar na hindi niya alam. Umupo siya sa tabi ng bintana. Dala lamang ang isang maliit na bag na may kaunting damit at ang bankbook na naglalaman ng 100,000,000 piso. Habang umaandar ang bus palayo sa syudad na naging saksi sa kanyang pagdurusa, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang matandang lalaki na may mga matang pagod ngunit determinado. Isang estranghero sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang kanyang sarili sa gitna ng ingay ng makina at ng daan. Ngayon, sino na ako? Walang tiyak na patutunguhan ang bus na sinakyan ni Nestor. Nagpadala lang siya kung saan siya dadalhin ng mga gulong nito, palayo sa lahat ng alaala ng sakit at pagtatakwil. Pagkatapos ng halos isang araw na biyahe, huminto ang bus sa isang maliit at payapang bayan. Mula sa bintana, nabasa niya ang nakasulat sa isang arko. Maligayang pagdating sa bayan ng Sinagdiwa. Sinag at diwa, liwanag at kaluluwa, tila isang pangitain. Dito, nagdesisyon siyang bumaba. Pagbaba pa lang niya ng bus, sinalubong siya ng sariwang hangin. Malayo sa mausok at masikip na hangin ng syudad. Ang mga tao ay hindi nagmamadali. May mga ngiti sa kanilang labi, mga simpleng pagbati ng magandang umaga sa bawat isa. Kahit sa isang dayong tulad niya, naramdaman ni Nestor ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Walang hahatol. Dito, maaari siyang magsimulang muli. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating sa isang maliit na karinderya. Umorder siya ng kape at umupo sa isang sulok. Habang humihigop, narinig niya ang usapan ng may-ari at ng isang dalagita na kumakain sa kabilang mesa. Naku Tala, sayang naman kung hihinto ka. Valedictorian ka pa naman, sabi ng may-ari ng karinderya. Kailangan po aling puring. Si inay po kasi inaatake na naman ng hika. Mas kailangan po ang pambili ng gamot kaysa sa pangmatrikula ko sa kolehiyo. Malungkot na sagot ng dalagita. Si Tala. Mayroong talino at determinasyon sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding bakas ng pagsuko sa kanyang boses. Napatitig si Nestor sa dalaga. Sa itsura nito, sa pananalita,
At sa pagmamalasakit sa magulang, nakita niya ang lahat ng katangiang hinangad niya sa sarili niyang anak na si Dalisay. Isang anak na mas uunahin ang pamilya kaysa sa sarili. Isang anak na ang pangarap ay hindi para sa luho, kundi para sa mas magandang kinabukasan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Nestor. Isang layunin. Ang pera sa bangko. Ang sumpa na nagdulot ng kanyang kalungkutan ay maaaring maging isang biyaya para sa iba. Nang makaalis na si Tala, lumapit si Nestor sa may-ari. Nagpakilala siya, hindi bilang si Nestor, kundi bilang isang bagong pangalan na doon mismo sa isip niya ay nabuo. Magandang umaga po. Ako po si Hiraya, sabi niya. Ang pangalan ay tila isang panalangin, ang bunga ng kanyang mga pangarap at pag-asa. Mula sa araw na yon, si Tatang Nestor ng Barangay Anino ay namatay na. Ang isinilang ay si Mang Hiraya ng bayan ng Sinagdiwa. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang pera para bumili ng isang malawak-lawak na lupain sa labas lang ng bayan. Hindi siya nagpatayo ng mansyon. Sa halip, kinausap niya ang isang arkitekto para sa plano ng isang maliit na aklatan at isang kainan. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga trabahador na nagsisimulang maglinis sa kanyang lupain, muli niyang nakita si Tala na naglalakad. May bitbit na mga gulay. Magandang hapon po. Bati nito sa kanya ng may ngiti. Magandang hapon din sa'yo, Hija. Sagot ni Mang Hiraya. Taga rito ka lang ba? Opo. Doon lang po sa may kabila ng ilog. Ako po si Tala. Sagot ng dalaga. Ako naman si Hiraya. Sabi niya. Narinig ko ang kwento mo sa karinderya ni Aling Puring. Sayang ang iyong talino, kung masasayang lang. Yumuko si Tala. Kailangan pong magsakripisyo, Mang Hiraya. Ang pagsasakripisyo ay hindi dapat nangangahulugan ng pagfangchi sa pangarap. Sabi ni Mang Hiraya, ang mga salita ay para kay Tala, ngunit higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Babalik ka sa pag-aaral. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Nanlaki ang mga mata ni Tala, hindi makapaniwala. Pero bakit po? Hindi niyo naman po ako kilala. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at taos-pusong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Mang Hiraya. Dahil nakikita ko sa iyo ang isang pangarap na dapat mabigyan ng pakpak para lumipad. Nang hapong yon, habang papalubog ang araw at nagbibigay kulay kahel sa kalangitan, tumayo si Mang Hiraya sa gitna ng kanyang lupain. Ang dating pakiramdam ng kawalan ay napalitan ng isang bagong sigla. Dito sa Sinagdiwa, sa piling ng mga bagong kakilala, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong tulad ni Tala, unti-unti niyang nahanap ang nawawalang liwanag ng kanyang kaluluwa. Samantala, sa malayong Barangay Anino, halos naubos na ni Silak ang kanyang 500,000 sa sugal at alak. Si Dalisay naman ay baon na sa utang dahil sa walang tigil na pamimili ng mga mamahaling gamit. Hindi ko maintindihan, sabi ni Silak sa kanyang sarili, habang nakatitig sa kanyang halos wala ng lamang wallet. Saan kumuha ng ganoong kalaking pera si Tatang? Imposibleng naipon niya lang yon. Isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Isang pagdududa na magiging isang mapanirang obsesyon. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating bakanting lote ay isa na ngayong lugar na puno ng buhay at pag-asa. Dito nakatayo ang angkanlungan ni Hiraya, isang simpleng gusali na may malinis na kainan sa ibaba at isang maliit na aklatan sa itaas. At gaya ng ipinangangako ng pangalan nito, ito ay naging isang tunay na kanlungan para sa mga nangangailangan sa bayan ng Sinagdiwa. Araw-araw, mula tanghali hanggang hapon, mahaba ang pila ng mga tao sa labas. Mga magsasakang pagod galing sa bukid, mga batang estudyante, mga inang may kalong na sanggol, mga matatandang wala ng pamilya. Lahat sila ay nakangiting pumipila, hindi dahil sa libreng pagkain, kundi dahil sa init ng pagtanggap
na nararamdaman nila sa lugar na yon. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Mang Hiraya. Hindi siya umupo sa isang opisina para magbilang ng pera. Sa halip, suot ang isang simpleng apron. Siya mismo ang nagsisilbi. Siya ang sumasalok ng kanin, naglalagay ng mainit na sabaw sa mga mangkok, at nag-aabot ng pagkain sa bawat kamay na nakaunat. Salamat po, Mang Hiraya. Pagpalain po kayo ng Diyos, sabi ng isang matandang babae. Ang mga mata nito'y nangingilid sa luha. Ngumiti si Mang Hiraya, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Walang anuman po, inay. Kumain po kayong mabuti. Isang grupo ng mga bata ang masayang nag-uunahan. Mang Hiraya, paborito po namin ang adobo nyo. O sige, dadagdagan ko pa ang sabaw ninyo. Natatawang sagot niya. Sa bawat ngiti ng pasasalamat, sa bawat busog na tiyan, sa bawat kwentong kanyang naririnig, unti-unting naghihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Ang mga ngiting ito ay mas matamis kaysa sa anumang pagkilala na hinangad niya mula sa kanyang mga anak. Ang paggalang na ibinibigay sa kanya ng mga estrangherong ito ay mas totoo kaysa sa pekeng pagmamahal na ipinakita ni Silak at Dalisay nang makita ang tseke. Dito, hindi siya isang pabigat. Dito, siya ang pag-asa. Pagkatapos ng pananghalian, kapag medyo humupa na ang tao, si Tala naman ang kanyang katulong sa pagliligpit. Dahil sa tulong ni Mang Hiraya, nakapag-enroll na ulit si Tala sa isang kalapit na kolehiyo, kumukuha ng kursong edukasyon. Ngunit tuwing wala siyang pasok, ginugugol niya ang kanyang oras sa kanlungan bilang pasasalamat. Mang Hiraya, napakasarap daw po talaga ng sinigang ninyo kanina, sabi ni Tala habang nagpupunas ng mga mesa. Salamat, Hija. Manang-mana yata ako sa lola mo, pabirong sabi ni Mang Hiraya. Ang turingan nila ay hindi na parang benefactor at scholar, kundi parang isang tunay na mag-ama. Alam na niyo po, pangarap ko talagang maging guro. Pagpapatuloy ni Tala, ang kanyang mga matay nagniningning. Gusto kong turuan ang mga bata dito sa Sinagdiwa, lalo na yung mga walang kakayahang magbayad. Gusto kong suklian ang kabutihan nyo sa pamamagitan ng pagtulong din sa iba. Napatigil si Mang Hiraya sa kanyang ginagawa at tinitigan ng dalaga. Ang pangarap ni Tala ay hindi para sa sarili, kundi para sa komunidad. Isang pangarap na walang bahid ng kasakiman. Napabuntong hininga siya, isang buntong hininga ng kasiyahan at kaunting lungkot. Ganitong-ganito ang mga pangarap na nais niyang marinig mula sa kanyang mga anak noon. Magiging isang napakabuting guru ka, Tala, sabi niya. Ang boses niya'y puno ng sinseridad at ipinagmamalaki kita. Isang araw, habang abala ang lahat sa kanlungan, isang opisyal na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang kagalang-galang na mayor ng Sinagdiwa. Ang lahat ay natigilan at nagbigay daan. Diretsong nilapitan ng mayor si Mang Hiraya at inabot ang kamay nito. Mang Hiraya, narito ako para personal na magpasalamat sa ngalan ng buong bayan ng Sinagdiwa. Ang ginagawa ninyo ay isang malaking biyaya para sa aming lahat. Kayo po ay isang inspirasyon. Nagulat si Mang Hiraya. Naku, Mayor, ginagawa ko lang po ang nararapat. Nais ko lang pong ibahagi ang biyayang natanggap ko. At dahil diyan, nais naming bigyan ka ng isang plaque ng pagkilala sa darating na anibersaryo ng ating bayan, sabi ng mayor. Ang mga tao sa paligid ay nagsipalakpakan. Si Mang Hiraya, na minsay itinaboy at tinawag na walang silbi, ay ngayon pinararangalan sa harap ng buong komunidad na puno ng galak ang kanyang puso. Hindi dahil sa parangal, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang lugar sa mundo. Transition sound. The happy music fades out, replaced by the sound of crickets and a quiet night. Then, the sound of a phone ringing. Sa kabilang dako, sa magulo at maingay na barangay anino,
Ang kapaligiran ay ibang-iba. Hawak ni Amihan ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang dinadial ang numero ni Silak. Halos 6 na buwan na ang lumipas. Ang 500,000 piso na akala niya'y hindi mauubos ay naglaho na parang bula. Sinagot ni Silak ang tawag. Ang boses ay iritado. "Oh, bakit?" "Kuya." Nagsimula si Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at hiya. "Kuya, paubos na ng pera ko. Wala na akong pambayad sa upa." Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Silak sa kabilang linya. "Problema mo na yan. Huwag mong kong idamay dyan. Kuya, tulungan mo naman ako." Pakiusap ni Amihan. Sinubukan kong tawagan si Tatang, pero hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Biglang nagbago ang tono ni Silak. Mula sa pagkainis, naging interesado ito. "Ano? Ilang beses mo nang tinawagan?" "Maraming beses na, kuya. Mula pa noong nakaraang buwan. Palaging unattended. Parang pinalitan na yata niya ang numero niya." Katahimikan. Sa kabilang linya, nagsimulang umikot ang mga engranhe sa utak ni Silak. Ang pagdududa na dati isang buti lang ay nagsisimula nang mag-ugat at lumaki. "May mali dito, Amihan," sabi ni Silak. Ang boses ay malamig at puno ng kalkulasyon. "May mali talaga." Isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpatumba kay Silak. Bumagsak siya sa maruming sahig ng isang madilim na iskinita. Umuubo at iniinda ang sakit. "Nasaan na ang perang pinangako mo, Silak?" Tanong ng isang malaking lalaki habang tinatapakan ng kanyang kamay. "Akala mo ba makakatakas ka sa akin?" Bigyan mo pa ako ng 1 linggo, boss?" Hirap na sabi ni Silak. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at sakit. May darating akong pera." "Palagi na lang ganyan ang sinasabi mo." Sigaw ng lalaki at isa na namang sipa ang dumapo sa kanyang tagiliran. "Ito ang huling babala mo. Sa susunod na magkita tayo at wala ka pa ring dala, hindi na lang yan ang aabutin mo sa akin." Umalis ang lalaki at ang mga kasama nito. Iniwan si Silak na nakahandusay at halos hindi makahinga. Ang bawat sentimetro ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Ngunit may isang bagay na mas masakit pa kaysa sa mga pasa at sugat. Ang kahihiyan. Siya, si Silak Alcacid, na dating nagyayabang sa kanyang mga kaibigan, ngayon ay parang basahang pinagpasapasan ng mga pinagkakautangan niya. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang kanyang tagiliran. Habang naglalakad, paika-ika palayo. Iisang bagay lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang pera. Ang 500,000 pisong parang bulang naglaho. At ang mas malaking tanong, saan kinuha ng matanda niyang ama ang ganoong kalaking halaga? Imposibleng naipon yon ni Tatang. Sa kakarampot na pensyon nito at sa patuloy nilang paghingi, paano ito makakaipon ng higit sa 1 milyon? Ang pagdududa na dati isang maliit na bulong lang ay ngayon ay isa ng malakas na sigaw sa kanyang utak. Dumiretso siya sa apartment ni Dalisay. Naabutan niya itong problemado rin, nakatingin sa isang tumpok ng mga bill sa ibabaw ng mesa. Credit card, kuryente, tubig. Ang mga mamahaling gamit na pinamili nito ay nagsisimula ng maging mga paalala ng kanyang katangahan. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Dalisay. Napansin ang pasa sa mukha ni Silak. "Wala to." Pabalang na sagot ni Silak. Umupo siya at diretsyong nagtanong. "Dalisay, naisip mo ba kung saan talaga galing ang perang ibinigay ni Tatang?" Napakunot ang noo ni Dalisay. "Ano ang ibig mong sabihin? Di ba sabi niya, ipon niya yon?" "Ipon? Dalisay, mag-isip ka nga. Halos 3 milyon ang pinamigay niya sa ating tatlo kung pagsasama-samahin. Kailan pa nagkaroon ng ganoong kalaking ipon si Tatang?" Giit ni Silak. Ang kanyang boses ay puno ng frustrasyon. "May tinatago sa atin ang matandang yon. Sigurado ako. Baka naman nanalo sa kung saan? O may nagbigay?
sabi ni Dalisay, ngunit maging siya ay nagsisimula na ring magduda. Kahit na, hindi ba't kahina-hinala na pagkatapos niya tayong bigyan ng pera, bigla na lang siyang naglaho na parang bula, pinalitan ng numero, para siyang nagtatago. Tumayo si Silak at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng kwarto. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Kailangan nating alamin. Kailangan nating malaman kung ano ang tinatago niya. Kinabukasan, sa halip na maghanap ng trabaho, nagtungo si Silak sa pambansang aklatan. Nag-request siya ng mga kopya ng lahat ng dyaryo mula sa PETSA kung kailan sila pinalayas ng ama hanggang sa araw na binigyan sila nito ng pera. Oras ang kanyang ginugol sa maalikabok na silid. Ang bawat pahina ng dyaryo ay kanyang sinuri. Balitang pambansa, showbiz, kahit anunsyo ay binasa niya, naghahanap ng kahit anong pahiwatig. Ang kanyang pag-asa ay unti-unti nang nauubos. Pagod na ang kanyang mga mata at masakit na ang kanyang likod. Akmang isasara na niya ang huling dyaryo nang may isang maliit na artikulo sa bandang ibaba ng local news section ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang petsa ng dyaryo ay 2 araw matapos nilang palayasin ang kanilang ama. Ang headline, "Lalaking gala, nanalo ng 100 milyong piso sa loto." Napatigil sa paghinga si Silak. Binasa niya ang nilalaman. Isang hindi pinangalanang lalaki na tinatayang nasa edad na 60, ang personal na kumuha ng premyo. Ayon sa tanggapan ng loto, hiniling ng nanalo na manatiling confidential ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang seguridad. Ang tanging deskripsyon na ibinigay ay mukha raw itong pagod at ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Silak. Ang petsa, ang description, ang biglaang pagkakaroon ng pera, ang paglalaho, hindi na ito pagdududa, ito na ang katotohanan. Ang kanyang mga mata na kanina'y pagod ay ngayon ay nanlilisik. Isang mabagal at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi lang 1 milyon ang pinag-uusapan dito, 100 milyon. Isang kayamanan na dapat ay sa kanila. Dala-dala ang dyaryo, halos paliparin ni Silak ang kanyang motor papunta sa apartment ni Dalisay. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang binuksan ang pinto na ikinagulat ng kanyang kapatid na babae na kasalukuyang naglalagay ng face mask. "Ano ba? Para kang walang modo." Inis na sigaw ni Dalisay. "Walang panahon para dyan," sagot ni Silak. Ang kanyang hininga ay habol. Inihagis niya ang dyaryo sa mesa sa harap ni Dalisay. "Basahin mo." Tinaasan lang siya ng kilay ni Dalisay, ngunit kinuha pa rin ang dyaryo. Nakita niya ang artikulong binilugan ni Silak ng pulang ballpen. Habang binabasa niya ang bawat salita, "Lalaking gala, 100 milyong piso." Confidential, ang kanyang ekspresyon ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkainis, naging pagkalito, hanggang sa unti-unting panlalaki ng kanyang mga mata. Ito ba? Hindi niya matuloy ang sasabihin. Ang petsa, Dalisay. Yan yung mga araw na pag-alagala si Tatang sa kalye matapos natin siyang, "Alam mo na," sabi ni Silak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pananabik. Ang deskripsyon, tumutugma sa kanya. Napaupo si Dalisay na patitig sa kawalan. 100 milyon. Ang halaga ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang napakalakas na kampana. Bigla, ang mga branded niyang bag ay nagmukhang mura. Ang kanyang maliit na apartment ay nagmukhang kulungan. Ang 500,000 pisong ibinigay sa kanya na dati parang biyaya mula sa langit ay ngayon ay parang isang insulto, isang limos. Ngunit si Dalisay ay mas kalkulado kaysa kay Silak. "Haka-haka pa lang to, kuya. Kailangan natin ng pruweba. Isang matibay na ebidensya." Bigla, may naalala siya. Isang luma niyang kaibigan, si Marites.
na alam niyang nagtatrabaho sa mismong tanggapan ng loto. Matagal na silang hindi nag-uusap, ngunit alam ni Dalisay kung paano gamitin ang kanyang charm. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliring may mamahaling nail polish ay mabilis na nag-type. Dinial niya ang numero. "Hello, Marites?" Sabi ni Dalisay sa pinakamatamis niyang boses na para bang kahapon lang sila huling nagkita. "Si Dalisay to. Kamusta ka na?" Ilang sandali ng pag-uusap at pekeng kamustahan bago niya dahan-dahang inilatag ang kanyang pain. "Alam mo, tape mamiya mani. Napatawag ako kasi may project ako for a blog. Yung mga inspiring stories, ganyan. May isa kasi kaming fina-feature, isang matandang lalaki na nanalo dyan sa inyo mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Yung naging anonymous sana, baka matulungan mo kami sa ilang detalye." "Naku, Dalisay, alam mo namang bawal yan," sagot ni Marites sa kabilang linya. Alam ko. Hindi ko naman hinihingi ang pangalan." Mabilis na sabi ni Dalisay, nag-iba ng taktika at ginamit ang awa. "Ang totoo niyan, kamag-anak siya ng kaibigan ko. Nag-aalala lang kami. Gusto lang sana naming malaman yung eksaktong pizza kung kailan niya kinuha yung premyo. Para lang malaman namin kung siya nga yung taong hinahanap namin. Please?" May ilang segundong katahimikan. "Sige, pero petsa lang, ha?" sabi ni Marites. "Teka, hahanapin ko sa logbook. Heto. Ang grand prize winner na nag-request ng anonymity nung buwan na yon. Kinuha niya ang premyo noong petsa na eksaktong 1 araw bago bigyan ni Nestor ng pera ang mga anak niya." Parang isang kidlat na tumama kay Dalisay. Ang petsa, eksakto. Sige, te. Maraming salamat. Malaking tulong to," sabi ni Dalisay. Pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang boses bago dali-daling ibinaba ang tawag. Pagkababa ng telepono, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito panginginig sa kaba, kundi sa sukdulang panggigigil. Ibinagsak niya ang cellphone sa mesa. "Hayop?" Mahinang bulong niya na sinundan ng isang malakas na sigaw. "Hayop siya." "Ano? Anong sabi?" Atarantang tanong ni Silak. "Kinumpirma niya, kuya. Ang petsa." Kinabukasan mismo matapos niyang kunin ang 100 milyon. Pumunta siya sa atin para bigyan tayo ng 500,000. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Niloko niya tayo. Pinagmukha niya tayong mga pulubi na binigyan ng barya mula sa kanyang kayamanan. Agad niyang tinawagan si Amihan. "Pumunta ka dito. Ngayon na. Importante." Pagdating ni Amihan, naabutan niya ang kanyang mga kapatid na may mga mukhang tila gustong pumatay ng tao. Inilatag nila sa kanya ang lahat, ang dyaryo, ang kumpirmasyon ng petsa. Gulat ang unang reaksyon ni Amihan, ngunit hindi tulad ng kanyang mga kapatid. Ang sumunod na emosyon ay hindi purong galit. Mayroong kirot, mayroong hiya. Naalala niya ang mukha ng kanilang ama noong gabing iyon. Basang-basa, nilalagnat, nagmamakaawa. Kaya pala, halos pabulong na sabi ni Amihan. Kaya pala may kakayahan siyang magbigay sa atin ng ganoong pera. Ang kasalanan na matagal na niyang ibinabaon ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang pagsisisi ay agad na tinabunan ng galit ng kanyang mga kapatid. Sinuntok ni Silak ang pader. 100 milyon. Dapat sa atin yon. Tayo ang mga anak niya. Tayo ang may karapatan sa perang yon. Tama si kuya. Segunda ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasakiman. Hindi natin hahayaan na magpasarap siya sa buhay habang tayo dito ay naghihirap. Ninakaw niya ang dapat ay para sa atin. Napatingin sila kay Amihan na nakayuko lang. Ano, Amihan? Hindi ka ba magagalit? Sigaw ni Silak. Umiling si Amihan.
ngunit hindi bilang pagsalungat. Umiling siya sa kalituhan at sakit. Hindi ko alam. Dinuro siya ni Silak. Isa lang ang dapat nating gawin ngayon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong apartment, puno ng isang mapanganib na determinasyon. Hahanapin natin siya at babawiin natin ang lahat ng sa atin. Ang plano ay isinara na. Si Silak at Dalisay, na kapwa nag-aalab sa kasakiman, ang nanguna sa lahat. Nag-ambag sila mula sa kung anumang natitira sa kanilang pera para umupa ng isang pribadong investigador. Ang kanilang mga pag-uusap ay puno ng mga salitang legal, karapatan, at milyon. Sa lahat ng ito, si Amihan ay nanatiling tahimik. Sumang-ayon siyang sumama sa paghahanap, ngunit sa ibang dahilan. Hindi ang 100 milyon ang nasa isip niya, kundi ang imahe ng kanyang ama, nanginginig sa ilalim ng ulan, ang mga matang nagmamakaawa, ang sarili niyang kaduwagan. Ang mga alaalang yon ay parang mga multo na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ano, Amihan? Tutunganga ka na lang ba dyan? Sita sa kanya ni Silak isang umaga, habang kausap nito sa telepono ang investigador. Kumilos ka naman. Baka may alam kang lugar na posibleng pinupuntahan ni Tatang. Gusto ko lang humingi ng tawad, kuya. Mahinang sagot ni Amihan. Tumawa ng mapakla si Silak. Tawad? Ang tawad. Hindi makakabili ng pagkain. Hanapin mo muna siya bago ka magdrama dyan. Hindi na kumontra si Amihan, ngunit habang ang kanyang mga kapatid ay umaasa sa binayarang investigador, sinimulan niya ang sarili niyang paghahanap. Isang paghahanap na hindi ginagabayan ng mapa o teknolohiya, kundi ng mga alaala. Pinuntahan niya ang mga lugar na alam niyang paborito ng kanilang ama. Una, ang isang maliit at tahimik na parke kung saan siya tinuruang magbisikleta ni Nestor noong bata pa siya. Umupo siya sa isa sa mga bench at bumalik ang alaala. Ang tawa ng kanyang ama habang tinutulak ang kanyang bisikleta. Ang mga kamay nitong laging nakaalalay sa likod niya. Ang mga kamay na yon ay hindi niya nagawang abutin nung gabing kailangan siya ng kanilang ama. Napapikit si Amihan. Ang kirot ng pagsisisi ay tila isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Sunod, pinuntahan niya ang isang lumang simbahan. Dito sila laging nagsisimba noong buo pa ang kanilang pamilya, noong buhay pa ang kanilang ina. Naalala niya ang laging pangaral ng kanilang ama. Ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Napangiti siya ng mapait. Isang kayamanang sila mismo ang sumira at nagtapon. Ang huli niyang pinuntahan ay isang maliit na mommy house sa kanto. Dito siya laging dinadala ni Nestor tuwing nakakatanggap ito ng pensyon. Isang maliit na selebrasyon, sabi nito. Kahit kapos, laging may paraan ng kanyang ama para mapasaya sila. Umorder si Amihan ng isang mangkok ng mami at umupo sa dati nilang pwesto. Habang kumakain, narinig niya ang usapan ng 2 lalaki sa kabilang mesa na tila mga biyahero. Grabe talaga yung napuntahan natin sa probinsya. No, pare? Sabi ng isa. Parang isang milagro yung bayan na yon. Oo nga, lalo na yung manghiraya. Parang santo. Nagpatayo ng libreng kainan para sa mahihirap, may pa-library pa. Lahat daw ng tao doon, mahal na mahal siya. Sagot ng kasama nito. Hiraya? Pag-uulit ng unang lalaki. Magandang pangalan. Ano raw ibig sabihin nun? Bunga raw ng pag-asa o pangarap, sabi nila. Bagay na bagay sa kanya. Biglang napatigil sa pagkain si Amihan. Hiraya. Isang kakaibang pangalan. Ngunit ang kwento tungkol sa isang matandang lalaking tumutulong sa mahihirap, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi niya napigilang lumapit sa mga ito. Pasensya na po sa abala. Magalang niyang sabi. Narinig ko po ang pinag-uusapan ninyo. Saang bayan po yung sinasabi ninyo?
Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Sa probinsya, iho, isang maliit pero masayang lugar. Ang tawag nila doon ay Bayan ng Sinagdiwa. Sinagdiwa, liwanag at kaluluwa. Kinilabutan si Amihan, parang pangalan na pipiliin ng kanyang ama. Nagpasalamat siya sa mga lalaki at dalidaling umalis. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Posible kaya? Posible kayang ang ama niya, sa gitna ng sakit na idinulot nila, ay piniling maging biyaya sa iba? Hawak ang bagong impormasyon. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay lumalaki. Hindi pag-asa sa pera, kundi pag-asa na mahanap ang kanyang ama at masabi ang salitang matagal nang bumabara sa kanyang lalamunan. Patawad. Akmang tatawagan na niya si Silak para ibahagi ang kanyang nalaman nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Si Silak ang tumatawag. "Kuya," sagot ni Amihan. Ang boses ni Silak sa kabilang linya ay malamig, walang emosyon, ngunit may tono ng tagumpay. "Amihan, itigil mo na yang paglalakad-lakad mo na parang tanga." May ilang segundong katahimikan. Tumawag na ang investigador. Pagpapatuloy ni Silak. "Nahanap na namin siya. Nasa isang probinsya na nagngangalang Bayan ng Sinagdiwa." Ang buong bayan ng Sinagdiwa ay isang makulay na selebrasyon. Nagkalat ang mga banderita sa bawat kanto. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga nilulutong pagkain. At ang masayang tunog ng musika ay nangingibabaw sa lahat. Ito ang araw ng anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. Ngunit para sa mga tao, ito rin ang araw ng pasasalamat para sa kanilang manghiraya. Nakatayo si Mang Hiraya sa entablado sa gitna ng plaza, katabi ang butihing mayor. Ang kanyang puso ay umaapaw sa ligaya, isang damdamin na akala niya ay hinding-hindi na niya muling mararamdaman. Mula sa entablado, tanaw niya ang mga pamilyar na mukha, mga ngiting puno ng pasasalamat, mga batang kumakaway sa kanya, si Tala na nakatayo sa unahan, ang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. Ito ang kanyang pamilya ngayon. Isang pamilyang hindi nagmula sa dugo, kundi sa respeto, pagmamalasakit at pag-ibig. At ngayon, anunsyo ng mayor sa mikropono at tumahimik ang lahat. Nais naming bigyan ng pinakamataas na parangal ang isang tao na nagbigay ng bagong liwanag at pag-asa sa ating bayan. Isang taong nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay wala sa salapi, kundi sa pusong handang magbigay. Mga kababayan, palakpakan po natin si Ginoong Hiraya Alcacid. Sa pagtawag sa kanyang pangalan, isang kulog ng palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Dahan-dahang lumapit si Mang Hiraya sa mayor at isinabit nito sa kanyang leeg ang isang medalyon habang inaabot ang isang plaque ng pagkilala. Hindi niya napigilan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, mga luha ng pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib nang marinig niya ang apelyidong matagal na niyang ibinaon. Alcacid. Tila isang paalala mula sa isang nakaraang hindi niya matakasan. Transition sound. The happy music fades, replaced by the sound of crickets and a lone dog barking. A tense, unsettling background music starts. Kinagabihan, pagkatapos ng selebrasyon, hindi agad makatulog si Mang Hiraya. Ang kasiyahan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Nahiga siya sa kanyang kama, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. At nang sa wakas ay iginupo siya ng antok, dinala siya nito sa isang madilim na panaginip. Nakatayo raw siya muli sa labas ng dati nilang bahay sa Barangay Anino. Umuulan ng malakas, ngunit sa halip na tubig, tila dugo ang pumapatak mula sa langit. Bumukas ang pinto at mula rito ay lumabas ang kanyang 3 anak. Ngunit ang kanilang mga mukha ay mga mukha ng demonyo. Si Silak, ang mga matay nag-aalab sa apoy ng kasakiman. Si Dalisay,
May isang malamig at mapanuyang mamangiti sa kanyang mga labi. At si Amihan, ang muka ay walang anyo, isang blangkong maskara ng kaduwagan. Pabigat, walang silbi. Sigaw nila ng sabay-sabay, ang kanilang mga boses ay nakakakilabot. Hinablot nila ang kanyang mga braso, ang kanilang mga kuko ay matutulis at bumabaon sa kanyang laman. Kinaladkad nila siya palubog sa isang pusaling na puno ng putik. Habang unti-unti siyang nilalamon ng lupa, narinig niya ang isang pamilyar na bulong sa hangin, ang boses ng kanyang yumaong asawa. Nestor, sinabi ko na sa'yo, mag-ingat ka sa kanila. Nagising si Mang Hiraya na humihingal, basang-basa ng malamig na pawis. Umupo siya sa kama, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Isang panaginip lang, ngunit bakit parang totoo? Bakit parang isang babala? Kinabukasan, dinala niya ang bigat ng kanyang panaginip sa pagpapatuloy ng selebrasyon. Pilit niyang ngumiti, ngunit ang masamang kutob ay hindi na maalis sa kanyang sistema. Sound of the fiesta music playing again, but it suddenly screeches to a halt. Nasa gitna ng kasiyahan ng lahat. May mga palaro para sa bata. May kantahan, nang biglang isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang tunog ng isang makina, ng isang mamahaling sasakyan. Isang makintab at itim na sasakyan na tila hindi nababagay sa simpleng kalsada ng Sinagdiwa, ang huminto sa gilid ng plaza. Natigilan ng lahat. Tumigil ang musika. Ang lahat ng mata ay napako sa sasakyan. Bumukas ang pinto sa passenger side. Unang bumaba ang isang lalaking nakabarong. May dalang itim na briefcase, isang abogado. Sumunod na bumaba si Dalisay. Nakasuot ng itim na dress at dark sunglasses. Tinitingnan ang paligid na may pandidiri na para bang isa itong lugar na puno ng mga ipis. At panghuli, mula sa driver's seat, buong yabang na lumabas si Silak. Ang kanyang damit ay mas mahal kaysa sa karaniwan, ngunit ang kanyang mukha ay mas mabangis kaysa dati. Naramdaman ni Mang Hiraya na tila tumigil sa pag-ikot ang mundo. Parang may kumurot na malamig na bakal sa kanyang sikmura. Ang pintig ng kanyang puso ay biglang bumilis, ngunit hindi sa galak, kundi sa isang pamilyar na takot. Ang kanyang panaginip, nagkakatotoo. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Sino ang mga aroganteng bisitang ito? Dire-diretsyong naglakad ang tatlo patungo sa gitna ng plaza. Hinahawi ang mga taong nakaharang sa kanilang daan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang tao. Kay Mang Hiraya. Tumigil sila ilang metro mula sa kinaroroonan niya. Tinanggal ni Silak ang kanyang sungglasses at sa ilalim nito ay mga matang puno ng galit at kasakiman. Sa harap ng buong bayan ng Sinagdiwa, sa gitna ng selebrasyon na para dapat sa kanya, itinuro ni Silak ang kanyang ama. Ang kanyang boses, malakas at matalim, ay pumunit sa katahimikan. Nestor Alcacid, wala ka na sa tamang pag-iisip. Nandito kami para bawiin ang dapat na sa amin. Ang malakas na sigaw ni Silak ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa puso ng masayang selebrasyon. Sa isang iglap, ang musika ay tumigil. Ang tawanan ay naglaho. Ang lahat ng galaw ay natigil. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang ihip ng hangin at ang naguguluhang bulungan ng mga tao. Nestor Alcacid? Sino sila? Anong sinasabi nila tungkol kay Mang Hiraya? Nakatayo si Mang Hiraya sa entablado. Hawak pa rin ang plake ng pagkilala. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay biglang naging simbolo ng kabalintunaan. Tinitigan niya ang kanyang mga anak o ang mga estrangherong nasa harapan niya ngayon na may mukha ng kanyang mga anak. Si Silak, nakatayo ng mayabang, ang dibdib ay nakaumbok na parang isang mananagumpay. Si Dalisay, nakapamaywang, ang mga mata sa likod ng mamahaling salamin ay tila nang huhusga sa kahirapan ng buong bayan. Ngunit sa kabila ng gulat, sa kabila ng sakit na muling kumirot sa kanyang dibdib, isang hindi inaasahang damdamin ang nanaig sa kanya. Katahimikan.
Hindi na siya ang matandang Nestor na nanginginig sa takot at pagmamakaawa. Siya na ngayon si Mang Hiraya, isang taong natagpuan na ang kanyang halaga. Isang taong hindi na kayang sirain ng kanilang mga salita. Anong ginagawa ninyo dito? Mahinahon niyang tanong. Ang kanyang boses, bagamat hindi malakas, ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Humakbang pasulong ang abogado. Ginoong Nestor Alcacid, formal na sabi nito, binubuksan ang kanyang briefcase. Ako po ang abogado ng inyong mga anak, sina Ginoong Silak at Binibining Dalisay Alcacid. Narito po kami dahil sa isang napakasensitibong usapin. Ipinakita ng abogado ang isang folder ng mga dokumento. Ang aming mga kliyente ay may matinding pag-aalala sa inyong kasalukuyang mental na kapasidad. Ayon sa kanila, simula nang kayo ay manalo ng malaking halaga, nagpakita na kayo ng mga sintomas ng pagiging mentally incompetent, pagwawaldas ng pera sa mga hindi makatwirang bagay at paglayo sa inyong pamilya na siyang may legal na karapatang mangalaga sa inyo at sa inyong mga ari-arian. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Hindi totoo yan. Sigaw ng isang ale mula sa karamihan. Tinutulungan kami ni Mang Hiraya. Ngunit hindi natinag ang abogado. Naiintindihan po namin ang inyong sentimiento. Ngunit sa mata ng batas, ang ginagawa ng aming kliyente ay isang akto ng pagmamalasakit. Nais lamang nilang protektahan ang kanilang ama mula sa kanyang sarili. Napatingin si Nestor sa kanyang mga anak. Proteksyon, pagmamalasakit. Nakita niya ang ngisi sa labi ni Silak, ang malamig na kalkulasyon sa mga mata ni Dalisay. Hindi na galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim at nakakapanghinang awa. Awa para sa mga kaluluwang tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Piyuv! Amihan nakatayo si Amihan sa likuran ng nagsisiksikang mga tao. Tila isang anino. Dumating siya sa sinagdiwa sakay ng isang ordinaryong bus, ilang oras bago ang kanyang mga kapatid. Ang puso niya'y puno ng pag-asa na makausap ng masinsinan ang kanyang ama, na humingi ng tawad ng walang saksi. Ngunit ang naabutan niya ay isang bayan na nagdiriwang, at sa entablado, ang kanyang ama, ang ama na kanyang tinalikuran, ay pinararangalan na parang isang hari. Isang bayani, isang santo na may pangalang Mang Hiraya, na puno ng hiya at paghanga ang kanyang puso. Ito ang naging buhay ng kanyang ama matapos ang lahat. At habang pinapanood niya ang seremonya, ang kanyang munting pag-asa ay dinurog ng pagdating ng itim na sasakyan. Nakita niya ang pagbaba ni Silak at Dalisay at para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ngayon, nakatayo siya roon, hindi makagalaw. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Ang bawat bulungan ng pagdududa mula sa mga tao ay parang mga suntok sa kanyang sikmura. Ang bayaning pinararangalan nila kanina ay ngayon, dahil sa kanyang mga kapatid, ay nagmumukhang isang ulyanin na niloloko ang lahat. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tumakbo sa entablado at sabihin sa lahat ang katotohanan. Nais niyang isigaw na sila, ang mga anak, ang tunay na may sira sa pag-iisip. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila mga bakal na nakabaon sa lupa. Ang kanyang lalamunan ay tila sinemento. Ang kaduwagan na naging anino niya buong buhay ay muling yumakap sa kanya ng mahigpit. Kinuyiyom niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Galit siya sa kanyang mga kapatid, ngunit mas galit siya sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang ibinaling ng kanyang ama ang tingin nito mula kay Silak at Dalisay. Dahan-dahan nitong ginapang ng tingin ang buong karamihan na para bang may hinahanap o baka naman may kinukumpirma. At pagkatapos, ang kanilang mga mata ay nagtama. Sa gitna ng daan-daang tao,
Sa gitna ng ingay at tensyon, tila silang dalawa lang ang naroon. Hindi galit ang nakita ni Amihan sa mga mata ng kanyang ama. Hindi rin panunumbat. Ang nakita niya ay isang malalim, nakalulunod na kalungkutan, isang pagkilala, at isang tahimik na tanong na tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Pati ba ikaw, anak? Ang tanong sa mga mata ng kanyang ama ay hindi isang akusasyon, kundi isang salamin. Isang salamin na ipinakita sa kanya ang lahat ng kanyang pagkukulang, lahat ng kanyang kaduwagan, lahat ng kanyang kasalanan. Ang amihan na umiwas ng tingin noong gabing maulan. Ang amihan na tumanggap ng pera nang walang pasasalamat. Ang amihan na nanahimik habang dinudungisan ng kanyang mga kapatid ang pangalan ng kanilang ama. Sa isang iglap, lahat ng alaalang iyon ay bumalik na parang isang malaking alon. Naalala niya noong bata pa siya, noong minsang naligaw siya sa isang palengke. Umiiyak siya, natatakot, iniisip na hindi na niya makikita ang kanyang mga magulang. At pagkatapos, narinig niya ang isang sigaw, "Amihan, anak!" Nakita niya ang kanyang ama, tumatakbo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang yakapin siya nito, naramdaman niya ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Naalala niya noong high school, noong kailangan niya ng bagong sapatos para sa PE. Ngunit alam niyang kapos sila sa pera. Hindi siya nagsalita. Ngunit kinabukasan, ginising siya ng kanyang ama, may dalang isang kahon. Sa loob, ang sapatos na kailangan niya. Nang tingnan niya ang mga paa ng kanyang ama, napansin niyang ang luma nitong tsinelas ay may butas na. Ang amang iyon, na handang ibigay ang lahat, ay ngayon nakatayo sa isang entablado, ipinapahiya sa harap ng bayang kumupkop sa kanya at ginagawa itong isang baliw na kailangang protektahan. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Amihan, isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang takot, mas malakas kaysa sa kanyang hiya. Konsensya. Tama na. Isang bulong na halos hindi niya marinig. Ngunit pagkatapos, lumakas ito. Tama na. Anong sinasabi ng abogado ay kasinungalingan. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyonadong katahimikan. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Maging sina Silak at Dalisay ay napatingin. Gulat, dahan-dahan, hinawi ni Amihan ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila nilalakad niya ang daan patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aalangan. Nakatuon ito kina Silak at Dalisay. "Kuya ate, tama na to," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. "Amihan, anong ginagawa mo? Manahimik ka dyan." Galit na pabulong ni Silak. "Hindi kuya, ako ang hindi mananahimik ngayon," sagot ni Amihan, mas malakas para marinig ng lahat. Humarap siya sa mga taong bayan, sa mga matang puno ng pagdududa at pagkalito. "Ang pangalan ko po ay Amihan Alcacid. Ako po ang bunso sa 3 anak ni Tatang Nestor o ni Mang Hiraya, gaya ng pagkakakilala ninyo sa kanya." Huminga siya ng malalim. Ito na, walang atrasan. Lahat ng sinabi ng abogadong yan, lahat ng paratang tungkol sa pag-iisip ng aking ama, ay isang malaking kasinungalingan. "Amihan, umayos ka," nagbabantang sabi ni Dalisay. Ngunit hindi na siya nakinig. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat detalye, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang kanyang binibitawan. "Kami." Tumingin siya sa kanyang mga kapatid. "Kami po ang nagtaboy sa kanya, isang gabi, habang malakas ang ulan at mataas ang kanyang lagnat. Itinulak namin siya palabas ng sarili niyang bahay dahil para sa amin, isa na siyang pabigat." Isang bulungan ng pagkagimbal ang kumalat sa mga tao. Nakita ni Amihan ang gulat sa mukha ni Tala, ang hindi makapaniwalang tingin ng mayor.
Hindi po siya baliw noong nanalo siya. At lalong hindi siya baliw noong binigyan niya kami ng pera. Iyon po ay isang desisyon ng isang amang pagod na. Pagod ng umasa na mamahalin siya ng mga anak na wala namang ibang nakikita kundi pera. Ang pagbibigay niya sa amin ng 500,000 ay hindi pagwawaldas. Iyon po ang pamamaalam niya. Ang pagputol niya sa ugnayan sa amin. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang dumaloy ng hindi niya namamalayan. Ang kasalanan ay wala sa kanya. Nasa amin. Nasa akin. Dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng yon. Nanahimik ako noong kailangan niya ako. At ngayon, hindi ko nahahayaang manahimik pa. Pagkatapos ng kanyang mga salita, ang buong plaza ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga akusasyon ni Silak at Dalisay ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang kanilang mga mukha ay namumutla, hindi makapaniwala sa pagtataksil ng sarili nilang kapatid. Dahan-dahang lumingon si Amihan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luha. Naglakad siya patungo sa entablado, patungo sa kanyang ama na nakatayo roon. Tahimik na nakikinig sa lahat. Nang makarating siya sa paanan ng entablado, hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod ang bigat ng kanyang pagsisisi. Lumuhod siya sa lupa. Inangat niya ang kanyang ulong basang-basa ng luha at tinitigan ang matandang lalaking kanyang sinaktan ng lubos. "Tatang!" Anas niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Isang hikbi ng isang pusong durog. "Patawarin mo po ako. Tatang Bungdi, patawad." Ang pagluhod at pag-iyak ni Amihan ay tila isang malakas na dagundong na tuluyang gumising sa diwa ng buong bayan. Ang katahimikan ay biglang napalitan ng mga galit na bulungan. At lahat ng iyon ay nakatutok sa 2 taong natitirang nakatayo sa gitna ng plaza. "Mga walang hiya!" Sigaw ng isang lalaki. "Mga anak na walang utang na loob!" Segunda ng isang babae, si Aling Puring, ang may-ari ng karinderyang una niyang pinuntahan. "Itinaboy ninyo ang sarili ninyong ama?" Nagsimulang umatras sina Silak at Dalisay. Ang kanilang kayabangan ay naglaho na, napalitan ng takot at kahihiyan. Ang mga mukha ng mga taga-sinagdiwa na kaninay, puno lang ng kuryosidad, ay ngayon ay mga mukhang puno ng pagkamuhi. Maging ang abogado ay dali-daling isinara ang kanyang briefcase at dahan-dahang lumayo sa kanyang mga kliyente na para bang natatakot madamay. Hindi totoo ang sinasabi niya. Nagsisinungaling siya. Desperadong sigaw ni Silak, ngunit walang sino man ang naniwala. Ang katotohanan ay nakasulat na sa mukha ng kanilang kapatid na nakaluhod at sa katahimikan ng kanilang ama. Tinitigan ni Mang Hiraya si Amihan na umiiyak sa kanyang paanan. Sa bawat hikbi nito, nararamdaman niya ang bigat ng pagsisisi. Nakita niya rito hindi ang duwag na bunsong anak, kundi isang lalaking naligaw ng landas na ngayon ay desperadong naghahanap ng daan pabalik. Bumaba siya mula sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng tingin ng lahat. Huminto siya sa harap ni Amihan. "Tatang, patawad." Paulit-ulit na sabi nito. Hindi magawang iangat ang kanyang tingin. Hindi nagsalita si Mang Hiraya. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang anak. Isang kamay na matagal nang hindi ito naramdaman. Isang kamay na minsay nagturo ditong magbisikleta na laging nakaalalay. Ang pagpapatawad, Amihan. Nagsimulang magsalita si Mang Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Ay hindi isang salita na binibigkas lang. Ito ay isang bagay na pinapatunayan sa gawa. At ito ay isang mahabang proseso. Hindi niya sinabing pinapatawad na kita. Hindi ganoon kadali. Natutunan na niya ang kanyang leksyon. Ang pagpapatawad na walang hangganan ay isang imbitasyon para muli kang saktan. Ang pagpapatawad ngayon ay may kasamang pag-iingat at paggalang sa sarili. Sa ilalim ng kahihiyan at mga mapanghusgang mata ng buong bayan,
Wala nang ibang nagawa sina Silak at Dalisay kundi ang tumalikod. Naglakad sila pabalik sa kanilang mamahaling sasakyan. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang haba. Bago sumakay, lumingon si Dalisay. At sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Walang pagsisisi sa mga mata nito, tanging galit at pagkasuklam. Pagkatapos, pumasok na sila sa sasakyan at mabilis itong pinaharurot palayo. Tila tinatakasan ng isang bangungot na sila mismo ang gumawa. Nang makaalis na sila, lumapit kay Mang Hiraya si Tala. Inalalayan niya itong tumayo. Sumunod na lumapit ang mayor at ang iba pang mga taga-bayan. Pinalibutan nila si Mang Hiraya at si Amihan. Hindi sila nagsalita. Ang kanilang presensya ay sapat na. Isa itong pader ng suporta, isang bilog ng pagmamahal. Dito, sa gitna ng mga taong ito, naintindihan ni Mang Hiraya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito ang dugong na nananalaytay sa iyong mga ugat, kundi ang mga taong handang tumayo sa tabi mo sa pinakamadilim mong sandali. Ang mga taong nagdiriwang sa iyong tagumpay at hindi ka iiwan sa iyong kabiguan. Tumingin siyang muli kay Amihan na dahan-dahan nang tumatayo. Inaalalayan ni Tala. Ang mukha nito'y puno pa rin ng luha at hiya. 100 milyong piso ang naghiwalay sa kanila. Ngunit isang simpleng pag-amin ng kasalanan ang muling nagbukas ng isang maliit na siwang. Tumayo ka, Amihan, sabi ni Mang Hiraya. Tumingin sa kanya ang kanyang bunsong anak. Ang mga matay puno ng pag-aantay. Kung tunay ang iyong pagsisisi, pagpapatuloy ni Mang Hiraya, ang kanyang boses ay matatag. Manatili ka dito sa Sinagdiwa. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Amihan. Hindi bilang anak ko, dagdag ni Mang Hiraya, at ang kislap na yon ay bahagyang nandilim. Manatili ka dito bilang isang voluntaryo sa kanlungan. Magsimula ka sa pinakamababang gawain. Maghugas ka ng pinggan, maglinis ka ng sahig, matuto kang maglingkod sa mga taong wala para maintindihan mo ang halaga ng mga bagay na iyong iwinaksi. Matuto kang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Lumipas ang 3 taon. Ang bayan ng Sinagdiwa ay mas naging masigla at maunlad. Ang dating maliit na aklatan na ipinatayo ni Mang Hiraya ay mayroon ng 2 palapag. Ang kanlungan ay hindi na lang basta libreng kainan. Isa na itong community center kung saan may mga libreng pag-aaral sa pananahi, pagkakarpintero at iba pang kabuhayan. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang pusong minsay dinurog, ngunit piniling muling tumibok para sa iba. Si Mang Hiraya ay medyo mahina na. Ang kanyang buhok ay kulay abo na lahat at may kaunting panginginig na sa kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay may liwanag na hindi kailanman nagkaroon noong siya'y si Nestor Alcacid pa lamang. Isang liwanag ng kapayapaan at kasiyahan. Isang hapon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bagong tayong pampublikong paaralan sa gilid ng bayan, isa sa mga proyektong tinulungan niyang pondohan. Pagdating niya sa tapat ng isang silid-aralan, natigilan siya at napangiti. Sa loob, nakatayo sa harap ng pisara si Tala. Hindi na siya ang dalagitang puno ng alinlangan. Isa na siyang ganap na guro. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla habang tinuturuan niya ang mga batang masayang nakikinig sa kanya. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng mga bata. Isang kislap na sumasalamin sa kislap na nakita niya noon sa mga mata ni Tala. Napansin ni Tala ang kanyang presensya sa may pinto. Ngumiti ito nang malapad. "Okay class, sandali lang ha," sabi nito sa mga estudyante. Lumabas ito at magalang na kinuha ang kamay ni Mang Hiraya para magmano. "Tatang Hiraya," magalang na bati nito. Ang Mang ay naging tatang na, isang titulo ng pagmamahal at paggalang na mas totoo kaysa sa dugo. "Maestra Tala," nakangiting sagot ni Mang Hiraya. "Ipinagmamalaki kita, anak." Ang lahat po ng ito
ay dahil sa inyo, Tatang, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. Bumalik na ito sa loob at pinanood siya ni Mang Hiraya ng ilang sandali bago nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang kanyang itinanim na pag-asa ay namunga na at ito'y isang napakagandang ani. Nagpatuloy siya sa kanlungan. Ang lugar ay abala gaya ng dati, ngunit ang nag-aayos ng mga upuan at nagpupunas ng mga mesa ay hindi na isang ordinaryong voluntaryo. Si Amihan, na mas matipuno na ngayon at may kalyo na sa mga palad, ang siyang abala sa pag-aasikaso. Ang dating mahinhing kilos ay napalitan ng isang klase ng kumpiyansa, isang kumpiyansang hindi galing sa pera, kundi sa paglilingkod. Tatang, bati nito nang makita siya. Mabilis itong lumapit at inalalayan siya sa isang upuan. Magandang hapon po. Nagmeryenda na po ba kayo? Tumango si Mang Hiraya. Katatapos lang. Kamusta ang araw mo? Mabuti naman po, Tang. Marami po tayong bisita kanina. Sagot ni Amihan habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Sa loob ng 3 taon, walang palya si Amihan. Nagsimula siya sa paghuhugas ng pinggan. Pagkatapos ay naging tagaluto. Ngayon, siya na ang namamahala sa pang-araw-araw na operasyon ng kanlungan. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa pera o sa pagiging anak. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa bawat butil ng pawis, sa bawat ngiti ng pasasalamat mula sa mga taong kanyang pinagsisilbihan. Ang ugnayan nila ay dahan-dahang nabuo muli, hindi bilang ang dating mag-ama, kundi bilang 2 taong pinag-isa ng iisang layunin. Isang gabi, 1 taon na ang nakalipas, habang nagsasara sila ng kanlungan, bigla na lang nagsalita si Amihan. Hindi ko po hihilingin na ituring na niyo ulit akong anak. Tang, ang gusto ko lang pong malaman ninyo, mahal na mahal ko po kayo. Hindi sumagot si Mang Hiraya. Nilapitan lang niya ito at tinapik sa balikat. At sa kilos na yon, naintindihan na ni Amihan ang lahat. Magpahinga na po kayo, Tatang. Ako na po ang bahala dito, sabi ni Amihan. Tumango si Mang Hiraya at dahan-dahang tumayo para umuwi sa kanyang maliit na bahay sa likod lang ng kanlungan. Naupo siya sa kanyang tumba-tumba sa beranda. Tanaw ang papalubog na araw. Ang ginintuang sinag nito ay tila isang mainit na yakap sa buong bayan ng Sinagdiwa. Mula sa kanyang kinauupuan, naririnig niya ang lalahat, ang halakhak ng mga batang naglalaro sa plaza, ang tunog ng kampana mula sa simbahan, ang masayang kwentuhan mula sa mga bahay-bahay. Dito niya natagpuan ang tunay na kayamanan, hindi ang 100 milyong piso na nakatago sa bangko. Ang pera ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaang nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang tunay na pamilya ay ang buong komunidad na itinuring siyang ama at lolo. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang ang mga butil ng pag-asang kanyang itinanim ay ngayon ay isang hardin na puno ng mga bulaklak. Ipinikit ni Nestor ang kanyang mga mata, hindi na bilang si Mang Hiraya, kundi bilang isang taong sa wakas ay buo na. Nilasap niya ang mga huling sandali ng dapit hapon, nakikinig sa musika ng buhay na kanyang nilikha, isang tunog na mas matamis pa kaysa sa alinmang kayamanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Mang Hiraya at ang kanyang paghahanap sa tunay na kahulugan ng pamilya. Mga minamahal kong tagapakinig, bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko munang mag-iwan ng isang munting mensahe. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Salamat sa paglalaan ng inyong oras, sa pagbubukas ng inyong mga tainga, at higit sa lahat, ng inyong mga puso. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, kasabay ninyo, ako rin ay napaluha, napangiti at umasa. Naramdaman ko ang pait ng pagtatakwil, ang init ng bagong pag-asa, at ang tamis ng kapayapaang dulot ng pagpapatawad.
Ang kwento ni Mang Hiraya ay naging isang paalala para sa ating lahat. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, may isang butil ng aral na manatili sa ating mga puso. Ang aral na ang pamilya ay higit pa sa dugo. Ito ay isang pagpili, isang paninindigan, ang aral na ang pagpapatawad, lalo na para sa ating sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom, at ang aral na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pagsibol na nag-aabang sa pagdating ng isang bagong umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang baon ninyo sa inyong puso mula sa kwento ni Mang Hiraya? Hinihiling ko na iwan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas upang magpatuloy ako sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso at buhay.